Ganun pa man, sinubukan pa rin ni Mang Ruben na lumaban, alang-alang sa asawa niya na nanginginig sa kanyang likuran, dala ng matinding takot. Sinuntok ni Mang Ruben ang isang aswang na lumapit sa may kanan. Tinamaan ito sa leeg pero inabsorb lamang nito ang impact. Akmang hahawak na ito sa kamay niya pero nakaatras kaagad si Mang Ruben. Dumistansya siya, sabay sinipa ang dibdib ng ikalawang aswang sa may kaliwa. Napaatras ito ng ilang dipa. Tumalon ang ikatlong aswang kay Mang Ruben, pero umikot si Mang Ruben at binigyan ng sipa sa panga ang aswang. Tumilapon ito papunta sa mga kasamahan at natumba ang tatlo. Dito na nakadaan sina Mang Ruben at tumakbo sila patungo sa bahay. Pinauna ni Mang Ruben sa pagtakbo si Aling Amor, habang nasa hulihan naman siya nito. Magkahawak kamay sila habang tumatakbo. Ngunit nang malapit na sila sa bahay, ay isang aswang ang bigla na lang sumunggab kay Mang Ruben. Nabitawan ni Aling Amor ang kamay ng asawa. Ilang beses na nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa, hanggang sa napahinto sila sa halamanan sa gilid ng bakod. "Diyos ko, Ruben!" Nag-aalalang sigaw ni Aling Amor. Nakita niyang nakadagad na ang aswang sa ibabaw ng asawa. Nag-aakma itong kakagat sa leeg, pero mabilis na nakakilos si Mang Ruben at naiharang niya ang braso. Napaungol sa sakit si Mang Ruben nang maramdaman ang matatalas na ngipin na bumaon sa kanyang braso. May kasama itong laway, kaya doble sakit ang naramdaman ni Mang Ruben. Daig pa niya ang nakagat ng aso. Halos tumagos na ang mga ngipin sa buto niya. Dahan-dahang bumaling ng tingin si Mang Ruben sa kanyang asawa. "Amor, tumakbo ka na! Puntahan mo ang mga bata at tumakas na kayo rito! Bilis na!" Sigaw ni Mang Ruben. "Diyos ko!" Napaluha na lang si Aling Amor dahil wala itong magawa para tulungan ang asawa. Tumingin siya sa paligid upang humingi ng saklolo, pero patuloy pa rin na nagkakagulo sa bulwagan at kanya-kanyang pulasan ang mga tao upang sagipin ang kanilang mga sarili. Nagmukha tuloy bata ang ginang dahil hindi niya malaman ang gagawin. Nangangatog ang mga tuhod niya habang umaatras. "Bilis na! Huwag mo akong alalahanin!" Sigaw uli ni Mang Ruben na halos maputol na ang braso dahil gumagalaw-galaw ang ulo ng aswang na nakakagat rito. Nanggigigil ito sa sobrang kasabikan. Gusto nang kainin ang laman ni Mang Ruben, pero hindi ito hinahayaan ng matanda. Ginrip niya ang ulo ng aswang, sabay nilak ito sa kaliwang braso niya. Hindi tuloy makagalaw ang aswang dahil naipit siya sa braso. "Sige na! Takbo na!" Malakas na sigaw ni Mang Ruben. Dahil dito, wala tuloy magawa ang ginang kundi ang tumakbo na lang at iniwan ang asawang sakmal-sakmal ng aswang. Napangiti naman si Mang Ruben nang makayanan ng misis niya na tumakbo para sagipin ang kanilang mga anak. Mas lalo niya hinigpitan ang hawak sa aswang para hindi ito makabangon pa. Hahayaan niya isakripisyo ang kanyang sarili, makalayo lamang ang kanyang pamilya. Pumasok naman si Aling Amor sa bahay, ngunit nakasalubong niya ang bayaw na may hawak na shotgun. Punong-puno ng luha ang mga mata nito. "Mga buwisit sila! Ang ganda pa naman sana ng takbo ng lahat! Pero sinira lang ng mga pesting halimaw na ito ang napakagandang araw ko! Magbabayad sila sa pagpatay nila sa asawa ko!" Umiiyak na wika ni Roger. Sumenyas ito kay Aling Amor na umakyat na at siya na ang bahala sa mga aswang na papasok sa bahay. Kinasan niya ang baril at pinaputukan ang mga aswang na nagtatangkang pumasok sa tahanan niya. 3 aswang kaagad ang bumagsak nang matamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan.
pumasok sa katawan nila ang mga tingga. Kaya pansamantala muna silang hindi makakabangon. May dalang asin si Roger at sinaboy niya ito sa mga nakabulagtang mga aswang. Nangisay ang tatlo sa sobrang sakit. Para silang nagdidiliryo at pare-parehong naaagnas ang mga balat nang pumasok sa sugat nila ang mga asin. Lumabas si Roger upang sagipin ang mga kabaryo niya. Nagulat siya nang makitang nakatihaya si Mang Ruben habang sakmal-sakmal ng isang aswang. Kumarga ulit ng mga bala si Roger at dali-daling lumapit sa pinsan niya. Tinadtad niya ng bala ang ulo ng aswang at nakawala si Mang Ruben. Namilipit sa sakit ang matanda nang masama ang laman sa ngipin ng aswang. "Saka ka na umaray, insan, kapag nakatakas na kayo rito. Ang importante, ligtas ka na. Tayo na dyan, puntahan mo na ang pamilya mo. Ako na ang bahala rito." Wika ni Roger kay Mang Ruben, sabay saboy ng asin sa mga papalapit na aswang. Napatambling naman ang mga aswang nang mabalutan ng asin ang mukha nila. Nagpagulong-gulong ang mga ito sa lupa dala ng sakit. Nasunog ng husto ang kanilang mga mukha. "Buti nga sa inyo! Sige, sino pa ang gusto ng asin sa inyo?" Pananakot pa ni Roger habang hawak ang garapo ng asin. Dala naman ng matinding takot ay napaatras ang mga aswang na nagbabalak na lumapit sa kanila. Tumayo na si Mang Ruben matapos sumupa ang sakit sa braso niya. Binindahan niya ang sugat gamit ang kapiraso ng tela. Parehong nakatalikod sa isa't isa ang magpinsan at matalas na nakamasid sa galaw at kilos ng mga aswang. "Mukhang hindi na ako makakalayo rito. Pinapalibutan na nila tayo. Nakuha mo pa kasi magyabang eh. Ayan tuloy, naagaw mo na ang atensyon nilang lahat." Wika pa ni Mang Ruben sa pinsan. Natawa tuloy si Roger sa sinabi niya. "Pasensya na, insan, pero di bale, gagawa ako ng daan para sa'yo. Pagsaboy ko ng asin, tumakbo ka na agad. Heto, kunin mo ang isang baril ko sa may gilid. Gamitin mo para protektahan ang pamilya mo. Doon na rin kayo dumaan sa likuran ng bahay. Siguradong safe pa doon." Wika ni Roger. Nakita naman ni Mang Ruben ang baril sa bewang ng pinsan. Hinugot niya ito at sinilip ang bala. Puno pa ito ng laman. "Marunong ka naman gumamit ng pistola, di ba?" Saad pa ni Roger. Tumango lamang si Mang Ruben bilang tugon. "Sige, pagbilang ko ng 3, tumakbo ka na ha. Huwag kang lilingon, okay? 1, 2, 3. Sabay saboy ng asin ni Roger. Napaatras ang mga aswang nang sumirit sa ere ang mga asin. Umiwas sila para hindi matamaan at mula dito ay nabigyan ng pagkakataong makatakbo si Mang Ruben. Matulin itong tumakbo patungo sa bahay. Walang pangahas na lumapit sa kanya dahil nagsaboy pa ng maraming asin si Roger. Nagpulasan ang mga ito sa gilid. Galit na galit ang mga aswang sa lalaki. Tumingin si Mang Ruben kay Roger at nalungkot siya nang mapalibutan uli ng mga aswang ang lalaki. Wala man lang siyang tulong na nagawa para makatakas din ang pinsan niya. Mas umiral sa isip niya ang pagliligtas sa kanyang mag-iina. Tinignan niya ang buong paligid at mula rito ay nakita niyang ubos na ang mga kalalakihang hindi kaya't niyang lumaban para sigipin ang pamilya nila. Pinagpapatay na sila ng mga aswang nang walang kahirap-hirap. Nagkalat ang kanilang mga laman loob at dugo sa bulwagan. Nagmistulang katayan ang nangyari sa kasal. Sa halip na kasiyahan ay nauwi sa malagim at madugong pangyayari ang lahat. Naging karimari-marim ang resulta ng pagsalakay ng mga aswang. Niwala man lang silang pinalagpas. Lahat ay kanilang inubos at pinatay. May ibang umuungol pa dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Putol-putol ang mga bahagi ng katawan pero humihinga pa habang patuloy lamang na nilalantakan ng mga halimaw ang mga laman loob nila. Halos maduwal si Mang Ruben dahil hindi kinaya ng sikmura niya
ang nakakakilabot na nasasaksihan. "Ano pang hinihintay mo, Ruben? Pasok na!" sigaw ni Roger. Dito natauhan si Mang Ruben at tumango ito kay Roger. Mahirap man para sa loob ng talikuran ang kanyang pinsan, pero sa ganitong sitwasyon ay wala na siyang magagawa dahil kailangan niya pang iligtas ang pamilya niya. Nais niyang ilayo agad ang mga ito sa lugar habang hawak pa ni Roger ang atensyon ng mga aswang. Bago siya tumalikod ay nasilayan niya ang matamis na ngiti ni Roger sa kanya. Hindi maintindihan ni Mang Ruben pero napaluha siya sa pinakitang ngiti ng kanyang pinsan. Alam niyang ito na ang huling beses na magkikita sila. Kaya naman sa huling pagkakataon, nagpasalamat si Mang Ruben ng lubos sa pinakitang kabutihan sa kanila ni Roger. Nangako din siya sa sarili na hindi niya ito makakalimutan sakaling makalabas man siya ng buhay sa lugar na iyon kasama ang pamilya. Sa isang putok ng baril ay tumakbo ng matulin si Mang Ruben papasok ng bahay. Hinabol pa siya ng ilang mga aswang, subalit mabilis niyang naisara ang pintuan at naistak sa labas ang mga halimaw. Umakyat siya sa ikalawang palapag ng bahay at naabutan sa kwarto ang mag-iina. Yakap-yakap ni Aling Amor ang mga anak nila habang nakaupo ang mga ito sa sahig. Umiiyak ang mga ito dahil na rin sa matinding takot. Napansin ni Mang Ruben ang sugat sa binti ng asawa. Hindi niya namalayan na nakalmot pala ito ng aswang. Lumapit siya para suriin ang sugat ng misis. "May sugat ka pala? Bakit hindi mo sinabi?" tanong ni Mang Ruben. Kinuha niya ang bedsheet at tinastas ito. "Ayos ka lang ba?" tanong niyang muli. Binalutan niya ng tela ang sugat ng misis. Sa halip na sumagot ay umiyak lang si Aling Amor. "Huwag kayong mag-alala. Aalis na tayo rito. Sige na, halina kayo. Doon tayo dadaan sa may likuran. Kapit na kayo sa akin. Walang bibitaw." Wika ni Mang Ruben at inakay niya palabas ng kwarto ang mag-iina. Napahinto sila sa may hagdanan nang makarinig sila ng malalakas na kalampag mula sa pinto. Dinadamba na ng mga aswang ang pintuan upang sirain ito. Hinila agad ni Mang Ruben ang mahabang lamesa upang iharang sa pintuan. Kumuha rin siya ng mga upuan at ipinatong sa lamesa upang matagalan sa pagbukas ang mga aswang. "Halina kayo! Bilis!" Inakay ni Mang Ruben ang mag-anak niya papunta sa likod bahay. Hindi na nila dinala ang mga gamit na naiwan sa silid dahil makakasagabal lang ito sa kanilang paglalakad. Habang hawak sa kabilang kamay ang baril, ay dahan-dahang binuksan ni Mang Ruben ang doorknob ng pinto. Pagkabukas niya ay bumungad sa kanila ang sinag ng araw. Nasilaw ang mga mata niya sa araw pero walang sumalubong na mga aswang. Naramdaman nilang nasira na ang pinto sa kabila kaya tumakbo na sila papalabas ng bahay. Bumuhos papasok ang mga aswang sa bahay pero wala na ang mga iyong naabutan. Naaamoy nila ang dugo ni Aling Amor na tumatagas sa manipis na tela at ito ang ginamit nila para masundan ang mag-anak. Pero habang papalayo ang pamilya sa bahay ay natigilan sila nang marinig ang malakas na palahaw ni Roger. Umaalingaw-ngaw ito sa buong paligid pero hindi nagtagal ay bigla ring humina hanggang sa tuluyan ang nawala. "Tara na! Umalis na tayo!" sambit ni Mang Ruben at nagpatuloy na sila sa pagtakbo. Nararamdaman nila ang pagsunod ng mga aswang sa likuran kaya dali-dali sila pumasok sa gubat. "Nay, Tay, saan po tayo pupunta? Hindi naman ito ang daan eh." Inosenteng tanong ni Rita na wala pang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Naiiyak lang ito dahil akala niya ay may barilan na nagaganap sa baryo. "Uuwi na tayo anak. Marami kasing bisita na hindi imbitado ang ninong mo. Kaya pinapauwi na tayo. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos din ang lahat.
Tahan na, huwag ka nang umiyak. Pagpapakalma ni Aling Amor sa bunsong anak, hindi niya ito makarga dahil nahihirapan siyang tumakbo o maglakad dahil sa sugat niya sa binti. Nay, nakita ko po yung mukha ng lalaki. Mukhang siya po ang pinuno ng mga halimaw na yun. Wika ni Limuel sa mga magulang. Natigilan naman sandali si Mang Ruben. Ano? Nakita mo ang mukha niya, anak? Gulat ng ama. Opo, tay. Matanda na po siya dahil puro puti na ang buhok niya. May suot din po siyang kwintas na hugis star po. Sino po ba siya, tay? Inosenteng tanong ni Limuel. Hindi ko rin alam, anak. Basta importante, makaalis tayo sa lugar na ito. Humawak kang mabuti sa akin, ha? Ani Mang Ruben. Ngunit kinabahan siya nang maramdaman niya ang mga yabag ng mga aswang. Mukhang malapit na silang maabutan ng mga ito. Hindi niya inaasahan na mabibilis palang tumakbo ang mga aswang na iyon. Mas hayok at walang awang pumatay. Mas nakakatakot pa sila kung tutuusin sa ibang uri ng mga aswang, kagaya ng napapabalitang mga wakwak at mga bangkilan. Dahil dito, ipinasa ni Mang Ruben si Limuel kay Aling Amor at nagpahuli siya para pigilan ang mga aswang sa pagsunod. May dalang asin si Mang Ruben na nakuha niya kanina sa kusina. Gagamitin niya ito para pabagalin ang kilos ng mga humahabol sa kanilang mga aswang. Habang may oras pa siya, ay gumawa ito ng patibong para sa mga ito. Isang kawayan ang nakita niya sa tabi ng puno. Nilagyan niya ito ng maraming asin sa loob at ipinatong sa ibabaw ng halamanan. Gamit ang dugo niya ay pinahiran niya ang mga dahon upang maakit ang mga dumadaang aswang sa halaman ng iyon. Nasa pagitan ng dalawang puno ang halamanan, kaya hindi ito basta-bastang mapapansin ng mga aswang. Matapos makagawa ng bitag ay sinundan na ni Mang Ruben ang mag-iina niya na tumatakbo sa kakahuyan. Nang makarating naman ang mga aswang sa may halamanan, ay huminto sila sandali nang may maamoy silang dugo rito. Hinanap nila ito at napansin kaagad ng isa ang bahid ng dugo sa mga dahon ng halaman. Sinenyasan ang mga kasama at itinuro ang direksyon kung saan posibleng tumahak ang mag-anak. Nang dumaan sila sa halamanan, ay nasagi ng isa ang kawayan na nakapatong dito. Pagkatapos ay sumampal ang kawayan sa mga kasamahan niya. Dahil dito, tumilapon at sumabog ang mga asin mula sa loob ng kawayan at natalsikan ang 6 na aswang. Kumalat sa kanila ang mga asin at napakamot sila agad ng mga tiang kanilang katawan. Hindi nga nila namalayan na nag-uusok na pala ang mga balat nila dahil sa mabilis na pag-absorb ng maliliit na mga asin sa kanilang katawan. Pumalahaw ang 6 nang unti-unting masunog ang kanilang mga balat. Nagulat ang mga kasama nila nang mangisay ang 6 sa lupa na animoy nagdidiliryo dahil sa matinding sakit at kirot. Sandali! Ano bang nangyari sa kanila? Nagtataka ang isa na tinignan kung ano ang laman ng kawayan. Teka! Huwag mo hawakan yan! Pigil lang kasama niya, pero bumuhos na sa kamay niya ang natirang asin. Nang bahagya niyang inalog ang kawayan, napasigaw sa sakit ang aswang nang umusok ang balat niya at unti-unting nasusunog. Nangisay din ito sa lupa nang hindi niya nakinayang indain ang matinding sakit dulot ng pag-absorb ng laman doon sa mga asin. Anak ng tupa! Naisaan tayo ng lalaking iyon! Kainis naman! Humanda siya sa akin! Wika ng isang aswang na mukhang leader. Saan natin sila hahabulin, Katuring? Tanong ng isa. Isang malakas na sampal ang tinamo ng nagtanong kay Turing. Pumihit ng pakanan ang ulo ng lalaki sa lakas ng sampal. Teka, bakit mo ako sinampal? Reklamo pa ng isa. Leche ka! Hindi na tayo mga rebelde ngayon. Kaya wag mo na akong tatawaging Katuring. Turing na lang. Tugon pa ni Turing na mabilis na irita. Ito ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Daga.
kaya nais niyang iduluhin ang amo para tumaas din ang ranggo niya sa samahan. Hawak pa ng aswang ang nasampal na mukha nang dumating si Lizardo. Nagulat sila at napaluhod ng mabilis sa kanilang pinuno. "Ano nangyari dito?" tanong ni Lizardo. "Maestro, nasabuyan po sila ng asin at hindi nila matiis ito kaya sila nagkakaganyan. Ano pong gagawin natin?" tanong ni Turing. Tinignan ni Lizardo ang isang tauhan na tila nagsisisure at nilapatan niya ito ng isang kamay. Sa isang usal niya lang ay naglaho ang usok na sumusunog sa laman at nakahinga ng maluwag ang tauhan. Nabigla tuloy si Turing sa nasaksihan. Ginawa rin ito ni Lizardo sa iba pa at nakatayo na kaagad ang anim matapos makarecover. Matalas na tumitig si Lizardo sa landas na tinahak na mag-anak. "Habulin niyo sila at dalhin sa akin! Ngayon na!" Makapangyarihang utos ni Lizardo at nagsikilos na kaagad ang mga aswang. Mabilis nilang hinabol ang mag-anak na kasalukuyan ng umaakyat sa isang matarik na burol. Masukal ang paligid ng burol kaya nahirapan ang mga itong makaakyat sa itaas. Nakasakay sa likod ni Mang Ruben ang bunsong anak, habang akay-akay naman ni Aling Amor si Limuel. Pagod na sila sa katatakbo, pero hindi sumagi sa isipan ni Mang Ruben ang tumigil. Mas lalo silang maaabutan kung hihinto pa sila ng kahit isang minuto. Mahalaga ang bawat patak ng oras, kaya isinantabi muna nila ang pagpapahinga. "Hanggang kailan ba tayo tatakbo, Ruben? Para kasing naliligaw na tayo," tanong ni Aling Amor sa asawa. "Huwag muna tayong titigil hanggat hindi pa tayo gaanong nakakalayo. Maghanap muna tayo ng ligtas na lugar. Baka may mga bahay din na malapit dito," saad ni Mang Ruben. Bumaba sila ng burol na magkakahawak ang kamay dahil mas mapanganib ang pagbaba kaysa sa pag-akyat rito. Mas maraming naaaksidente sa pagbaba. Kagaya nito na medyo madulas ang lupa. Kaya naman naging maingat ang pagbaba ng mag-anak. Sa mga sanga na lamang sila umaasa para hindi sila mapadaos-dos pababa. Kaya kapit na kapit sila sa maliliit na sanga ng mga puno na nakatanim sa paligid. Marami ring mga bato sa paligid kaya ingat na ingat sila sa pagtapa. Nang makarating na sila sa panan ng burol, ay dito palang nakahinga ng maluwag si Mang Ruben na kanina pa kabado. Pakiramdam niya ay sasadsad sila pababa, dulot ng madulas na daan. "Ay, mabuti at nakayanan natin ang pagbaba," wika ni Mang Ruben. Ngunit napansin niyang tahimik lang ang asawa. "Mahal, ayos ka lang ba?" Chinik ni Mang Ruben ang misis at dito niya napagtanto na namumutla na ito habang naliligo sa sariling pawis. Napakalagkit ng pawis nito na patuloy lang sa pagdaloy na parang hindi natutuyo. Hindi sumagot si Aling Amor kaya medyo nag-alala si Mang Ruben na baka na paano na ang asawa. Sinuri niya ang binti nito at dito niya napag-alaman na unti-unti na palang lumalaki ang sugat nito. Dahan-dahan itong kumakalat na parang kinakain ang mga cells nito. Naitakip kaagad ni Mang Ruben ang tela dahil nandiri siya sa itsura ng sugat. Napatingin sa kanya ang misis. "Ruben, ano nangyari?" Tanong pa ni Aling Amor na nagsisimula ng bumigat ang bawat paghinga nito. Para itong hinihingal na kabayo, dulot ng matinding pagod. Wala naman. Ayos lang ang sugat mo. Unti-unti na nga gumagaling." Pagsisinungaling pa ni Mang Ruben. "Talaga?" Bahagyang napangiti si Aling Amor. "Tara, magpatuloy na tayo." Sagot lang ni Mang Ruben at inakay na muli ang mag-iina niya sa paghahanap ng lugar na ligtas para sa kanila. Nakatulog agad si Rita sa likod ng ama dahil sa matinding pagod. Samantalang nangangawit naman ang mga binti ni Limuel dahil sa pagod sa paglalakad. Maya-maya ay napahinto sandali si Mang Ruben
nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng mga aswang na nakabuntot lang sa kanilang likuran. Lumingon si Mang Ruben, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang matanaw ang mga aswang na matuloy na tumatakbo patungo sa kanila. "Pambihira! Ang bilis talaga nila!" Lumihis ng daan si Mang Ruben para iligaw ang mga aswang. Pinahira niya ng sariling dugo ang mga puno at halaman para lituhin ang mga kalaban. Hinubad niya rin ang damit at itinapon sa masukal na bahagi upang mapabagal kaunti ang kilos ng mga aswang dahil sa pagkalito. May natanaw na maliit na kuweba si Mang Ruben sa dulo, kaya inakay niya ang mag-iina para magtago roon. "Dali! Bilisan na natin! Paparating na sila!" Wika ni Mang Ruben at medyo naghihisterical na sa nangyayari. Nagmadali silang pumasok sa kuweba habang sumusunod ang mga aswang. Napahinto ang mga ito sa pinaglagyan niya ng dugo. Inaamoy-amoy nila ang buong paligid at sinusuri ang bakas ng dugo. Nagsikalat ang iba dahil ramdam nilang tila nasa paligid lamang ang lalaki. Puro dugo lang niya ang naaamoy nila kaya nagtataka sila. "Dito! May nakita ako!" Sambit ng isa nang makita ang damit na itinapon ni Mang Ruben. Inamoy niya ito at nakumpirmang galing ito sa lalaking sinusundan nila. "Mukhang nililito talaga tayo ng lalaking yun, Katuring. Ay Turing pala. Pasensya na." Sambit ng tauhan. "Alam ko, dahil hindi ako utak langgam kagaya mo. Kaya alam ko yun, ungas. Pero ang tanong lang, hanggang kailan niya ba gagawin ito?" Bahagyang napangisi si Turing habang nakatitig sa kawalan. Sa halip na mainis, tila mas lalo pa itong na-excite sa pagtugis sa mag-anak. "Magpatuloy na tayo. Tingin ko, mukhang dumiretso sila sa bahaging ito." Mabilis na sinundan ni Turing ang landas na hinintuan ni Mang Ruben habang tinitignan ang mga bakas na naiwan sa lupa. Dumiretso agad sila sa silangan nang madetect ang amoy ng mag-anak, kung saan hindi nila napansin ang dugong pumatak sa isang dahon ng halaman na nagpapahiwatig na nagtatago lang sa may yungib ang pamilya. Maliit na kuweba lamang ang pinagtaguan nila Mang Ruben, pero hindi ito basta-basta mapapansin ng mga aswang dahil natatakpan ito ng mga sanga ng puno at nababalutan din ng lumot ang paligid. Marami ring uka ang mga bato nito. Nakatulong ang makapal na lumot na nakabalot sa paligid ng kuweba, kaya humina ang amoy ng mag-anak. Nakasandig ang likod ni Aling Amor sa dingding habang pinagsisikapan namang ihiga ni Mang Ruben sa malapad na bato ang bunsong anak para hindi ito magising. Nakapikit pa rin ito na parang munting anghel na natutulog. "Anak, bantayan mo muna ang mama at kapatid mo. May titignan lang ako saglit sa labas. Maghahanap ako ng gamot para sa sugat ni mama mo. Huwag na huwag mo silang iiwan, ha?" Bili ni Mang Ruben kay Limuel. Tumango lang si Limuel sa sinabi ng ama. Lumabas si Mang Ruben upang maghanap ng gamot para maitapal sa sugat ng asawa. Sa palagay niya, nagkaka-impeksyon na ang sugat nito dahil sa maruming dugo na kumapit sa sugat. Maliban dito, malaki ang paniniwala niya na dulot iyon ng kamandag at sumpa ng aswang. Medyo kinakabahan siya nang maisip niya ito. Sa paghahanap niya ay may nakita siyang halamang makabuhay na kilalang mabisang pangontra sa mga aswang. Kinuha niya ito at may nakita rin siyang luya sa tabi ng halaman. Sa pagbalik ni Mang Ruben ay dinikdik niya ang luya upang itapal sa apektadong sugat. Pagkatapos ay tinakpan niya ito ng halaman ng makabuhay. Ang paraan na ito ay nakikita niya na ginagawa dati ng ama ni Aling Amor noong medyo bata pa siya. Mahilig manggamot ang ama ni Aling Amor dahil isa itong albularyo sa kanilang lugar. Kaya maraming tao ang dumadayo sa bahay para lang magpagamot kay Lolo Fabian. Nire-respeto din itong antingero, kaya ilag ang mga masasamang elemento sa kanya
para kantiin siya. Matapos magamot ang sugat ng asawa, ay nagpahinga saglit si Mang Ruben para makabawi rin ng lakas. Nakatulog kaagad si Aling Amor dahil sa pagod sa takbuhan. Umupo naman si Mang Ruben para makapagpahinga saglit. Habang nakaupo, iniisip niya kung paano sila makakalabas sa gubat na iyon. Nabasag ang pagmumuni-muni ni Mang Ruben nang lumapit sa kanya ang anak niyang si Limuel. "Tay, bakit po tayo hinahabol ng mga taong yun?" tanong ni Limuel sa ama. Nakaupo si Mang Ruben sa bukana ng kuweba habang nakamasid sa labas. "Hindi sila mga tao, anak. Mga aswang sila. Ang tanging gusto lang nila ay maghasik ng lagim at gawing lamang tiyan ang mga tao. Pinapatay nila ang gaya nating tao dahil para sa kanila, pagkain lang tayo." Paglilinaw ni Mang Ruben. "Saan po ba sila nanggaling, tay?" usisa ni Limuel. "Hindi ko rin alam, anak. Malamang mga sugo sila ng dilim para manira ng buhay. Pero naniniwala akong may isang tao rin na susupil sa kanilang kasamaan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papabayaan. Mamamatay muna ako bago nila kayo mahawakan." Ani Mang Ruben. "Tay, natatakot po ako. Gusto ko na pong umuwi." Medyo naluluhang wika ni Limuel. Inakay ito ni Mang Ruben at kinanlong sa hita niya. Ginulo pa nito kaunti ang buhok ng bata. "Ako rin naman, anak. Natatakot din ako. Pero kailangan natin magpakatatag hanggang sa makalabas tayo sa gubat na ito. Konting tiis na lang, anak. Makakauwi rin tayo ng ligtas. Pangako yan ni tatay. Kaya huwag ka na malungkot. Sige ka, papangit ka niyan." Biro pa ni Mang Ruben. "Tay naman eh. Pero tay, namimiss ko na po si kuya. Ano po kaya ginagawa niya ngayon sa bahay?" Saad ni Limuel. "Ewan ko rin, anak. Malamang pinagbubutihan niya ngayon ang pag-aaral niya. Alam mo na yun lang naman ang madalas gawin noon, ang mag-aaral lang mabuti. Kapag nakauwi na tayo, lalabas tayong 5 at mamamasyal sa mall. Kakain tayo sa isang restaurant at mamimili ng mga laruan. Gusto mo ba yun?" Wika ni Mang Ruben na ikinatuwa naman ng bata. "Oo naman po, tay. Gusto ko po yun." Sagot naman agad ni Limuel. "Kung ganon, magtiis-tiis ka muna ha. Hindi magtatagal, makakauwi rin tayo." Sabay niyakap niya na ang anak at lihim na lumuha si Mang Ruben. Hindi na niya napigilan maging emosyonal sa magulong sitwasyon na kanilang kinasadlakan. Ganoon pa man, naniniwala itong puprotektahan pa rin sila ng Panginoon kahit ano pa ang mangyari. Ipinauubaya niya na lamang sa Diyos ang magiging kapalaran ng mga anak niya hanggang sa huli. Samantala, habang nasa gitna ng pagsusulit, ay hindi maiwasang kabahan ni Edward. Hindi niya maintindihan, pero may kung ano siyang nararamdaman na mali. Parang may kakaiba sa ihip ng hangin. Hindi rin maganda ang daloy ng isip niya, kaya hindi siya makapag-focus sa exam. Napansin ito ni Ana na hindi mapakali, kaya bumilot ito ng papel at ibinato kay Edward. Nabigla ang binata nang tamaan siya sa mukha. Dito pa lang siya nagsimulang matauhan. Sinipat niya kung saan nagmula ang papel at nakita ang dalaga na masungit na nakatingin sa kanya. Sininyasan siya na mag-focus sa exam dahil malapit nang maubos ang oras na palugit sa kanila. 10 minutes na lang ay matatapos na ang itinakdang oras para magpasa ng test paper. Dahil dito, napailing si Edward at tumuon uli sa pagsagot ng mga katanungan na hindi pa niya nasasagutan. Finokus niya ang sarili at winaksi ang masasamang alalahanin. Makalipas ang ilang minuto ay sabay na nagpasa si Edward at Ana. Nasilayan ng dalaga ang test paper ni Edward na kaunti lang ang may mga bilog. Dito niya napagtanto na konti lang ang sinagutan ng binata sa test paper nito. Napakunot ang noo ni Ana. "Edward, may problema ka ba?"
Hindi natiis ni Ana na tanungin ang binata. Pinasa rin ni Edward ang kanyang test paper sa instructor at kinuha ang bag nito para ipasok ang lapis. Nairita si Ana dahil hindi man lang siya pinansin ng binata. Agad niyang iniabot ang test paper niya at kinumpronta si Edward na naupo sandali sa silya. "Hindi mo pa ako narinig?" tanong ng dalaga. "Ha? Ang alin?" Pagtataka naman ni Edward. "Tinatanong ko kung may problema ka ba?" ani Ana. Wala naman." Maikling sagot ni Edward. "Anong wala? Tulala ka na naman eh. Ano ba kasing iniisip mo? Kanina ka pa wala sa focus. May gumugulo ba sa isipan mo ngayon?" Usisa ni Ana at umupo ito sa tabi ni Edward. Matagal bago nakasagot ang binata. "Naiisip ko lang kasi ang pamilya ko. Kanina, bigla akong kinabahan na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko ay may masamang nangyayari sa kanila." "Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Lagi kasing negative eh. Kaya, hindi maiwasang puro masasamang bagay na lang ang pumapasok yun sa isipan mo. Mag-isip ka rin ng maganda para makapag-focus ka." Wika ni Ana. "Hindi mo kasi naiintindihan, Ana. Wala sila sa bahay ngayon. Kaya hindi ako sigurado kung ayos lang ba talaga sila." Saad ni Edward na agad namang ikinagulat ng dalaga. "Seryoso ka? Saan sila pumunta?" "Dumalo sila sa kasal ng tiyuhin ko at bukas pa raw sila makakauwi." "Uuwi rin pala bukas eh, kaya huwag ka na mag-alala. Pero hindi ko alam na mag-isa ka lang pala sa bahay niyo ngayon. Pareho tayo, wala rin ngayon si Papa." "Talaga? Saan naman siya nagpunta?" Usisa rin ni Edward. "May misyon siyang pinuntahan. Ewan ko kung ano. Hindi rin naman sinasabi. Pero malayo daw eh. Kaya nag-aalala rin ako para sa kanya. Nagdala siya ng mga gamit. Kaya siguradong ilang araw din bago makakauwi iyon." Paliwanag ni Ana. "Ay, nakakalungkot no. Kung kailan wala sila, saka natin sila namimiss." Malungkot na wika ni Edward. "Alam mo, kaysa magmukmuk ka dyan, samahan mo na lang ako sa cafeteria. Kain tayo ng lunch." Aya ni Ana. "Ikaw na lang, hindi pa ako nagugutom eh." Tanggi naman ni Edward. Pero pinilit ito ng dalaga, kaya napilitan na rin siyang sumama. Kumain silang dalawa sa cafeteria at nagkwentuhan ng magagandang bagay tungkol sa mga buhay nila para hindi nila maisip ang mga pamilya nila. Samantala, madaling nakarating sa talon si Inspector Sarmiento dahil sa makabagong teknolohiya na gamit niya. Sinuyod niya ang buong paligid pero wala itong nakitang kakaiba. May mga bakas ng mga paa siyang nakita pero medyo magulo ang pattern nito. Hindi niya alam kung galing ba ito sa mga sundalo dahil tila bota ang suot ng may-ari ng mga bakas. Sa paglilibot niya ay may napansin siyang isang yungib malapit sa talon, kaya nilapitan niya ito. Natatakpan ng maninipis na baging ang kuweba at hinawi niya ito gamit ang kamay. Madilim sa loob, kaya gumamit siya ng flashlight para makita ang laman nito. Mula sa dulo ay may natanaw na bagay si Inspector Sarmiento, kaya nagpasya itong lumapi. Nang makapasok siya ay dahan-dahan lang ang ginawa niyang paglalakad. Maliit lang ang kuweba pero hindi pa rin nagpakakampante ang inspektor. Nang makarating na ito sa dulo ay bumungad sa kanya ang mga balat ng prutas at abo na mula sa kahoy. Naisip niya na mukhang may taong nanggaling dito. Malakas ang kutob niya na galing dito ang squad na hinahanap niya. Ngunit bukod rito, marami pa siyang nakitang bakas ng mga paa sa paligid. Mukhang hindi lang sundalo ang pumasok rito. May mga kasama sila at mukhang mga bata pa. Batay na rin sa sukat ng mga paang makikita sa lupa. Nasa above 20 ang mga bakas. Mukhang nagtagumpay nga silang mabawi ang anak ni Mayor. Pero
Parang may hindi tama sa mga bakas na ito. Palagay ko, hindi ito mula kay Benjo Cervantes. Maaring may iba pa silang kasama. Teorya pa ni Inspektor Sarmiento at nagpatuloy siya sa pagkilos. Pagkalabas ng yungib ay dito niya napansin ang isang malaking bakas sa lupa. Base sa mabilisan niyang pag-aanalisa ay may taong bumagsak rito. Mukhang hinila ito o di na may sapilitang kinaladkad. Bukod rito, napansin rin ni Inspektor Sarmiento ang isang putol na palaso. Dinampot niya ito at sinuring mabuti. Mukhang matagal na ang stick na ito pero bago pa lang ang pagkakaputol. Sa tansya ng lalaki ay mga ilang araw pa lang. Hinawakan niyang mabuti ang palaso at pumikit sandali. Inisip niya kung ano ang mga nangyari. Pagkabukas niya ng mga mata ay bumungad sa kanya ang mga bakas ng bota. Malalalim ang mga bakas at tila patungo sa kung saan. Napagtanto niya na mukhang galing ito sa mga bandido. Sa nakikita niyang konklusyon, nahuli ng mga rebelde ang mga sundalo kasama ang mga bata at dinala sa kuta. Nilabas ni Inspektor Sarmiento ang kanyang kompas upang tingnan kung nasaan banda siya ng lugar. Pagkatapos nito ay sa kanya sinundan ang mga bakas na nagmumula sa mga rebelde. Sa loob naman ng kuta, nagising si Commander Jaguar na masakit ang mga kalamnan. Hindi niya maintindihan pero ramdam niyang mabigat ang buong katawan niya. Para siyang pumasan ng ilang sakong bigas at sumakit ng husto ang kanyang mga muscles. Tumingin siya sa paligid at dito niya nakita si Pepeng Tambak na nakakulong na rin. Pepe! Pepe! Gumising ka! Mahinang sabi ni Commander Jaguar. Hindi siya makatayo dahil nananakit pa ng husto ang katawan niya. Gusto niya munang i-relax ito bago siya magkikilos. Mahirap na baka bigla siyang mapuwersa. Nagising si Pepeng Tambak dahil sa boses ni Commander Jaguar, pero masakit din ang katawan nito. Nagpalingalinga ito sa paligid at dito niya napagtantong nakakulong na rin siya. Sinubukan niyang tumayo pero mas lalong sumakit ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may mga naipit na ugat sa kanya. Pagtingin niya sa kanan ay nakita niya ang commander na bakas sa mukha ang pag-aalala. Lumapit siya dito ng pagapang, sabay sandal sa rehas. Dito niya napansin na wala pang malay ang mga bihag sa kabilang selda. Habang nakatingin ay sumagi sa isip niya ang mga pangyayari bago sila mawala ng ulirat. Habang naghahanda ng lumaban, isang malakas na puwersa ang bigla na lamang tumama sa kanya. Ramdam niya ang bigat nito, kaya nawalan kaagad siya ng malay. Pakiramdam pa niya ng sandaling iyon ay para siyang hinagisan sa ulo ng malaking bato, kasabay ng pagtalsik at nagdilim na kaagad ang paningin niya. Nawalan siya ng malay nang hindi man lang niya nakita kung ano ang tumama sa kanila. Nakita mo ba ang nangyari bago tayo nakatulog? Tanong ni Pepeng Tambak kay Commander Jaguar. Oo, nawalan tayo ng malay dahil sa ginamit na orasyon ng matandang iyon. Nakita ko mismo ang ginawa niya. Tugon ni Commander Jaguar na dahan-dahang gumapang at sumandig din sa rehas. Magkatalikod sila ng tauhan. Orasyon? Pagtataka naman ni Pepeng Tambak. Oo, mahusay sa paggamit ng orasyon ng matandang iyon. Hindi ko alam kung anong klase yun, pero sa palagay ko, gumagamit siya na ipinagbabawal na mahika. Hindi lang lakas ang meron siya, kundi may katangian din ito na kayang pumukla ng kaaway sa isang iglap lang. Kung malalaman natin kung paano kukontrahin yun, may tsansa pa tayong makalaban sa kanya ng sabayan. Pero sa sitwasyon natin ngayon, para tayo lantang gulay na hindi mapapakinabangan. Nababahala ako sa binabalak niyang gawin. Kailangan natin mag-ingat dahil baka sa susunod, hindi na natin masilayan pa ang pagsikat ng araw.
Mahabang litanya ni Commander Jaguar at napabuntong hininga ito dahil sa natuklasan niya tungkol sa mga kakayahan ni Lizardo. Natigilan bigla sa pag-uusap ang dalawa nang mamataan ni Pepeng Tambak ang papalapit na isang anino. Nagmula ito sa madilim na bahagi ng pasilyo at lumitaw sa gilid ng sulo. Sumilay ang nakakalokong ngiti nito kay Pepeng Tambak nang matamaan ito ng liwanag ng apoy. Nabwisit ang lalaki nang masilayang muli ang nakakairitang ngiti ni Daga. Dahan-dahan ito lumapit sa kanila nang nakangiti. "Oh, anong kailangan mo dito, traidor? Pagod ka na bang utos-utusan ng amo mo?" Sarkastikong wika pa ni Pepeng Tambak nang makalapit ang dati nilang kasamahan. "Bumisita lang naman ako sa inyo eh. Masyado ka namang nega dyan. Kumusta naman ang lagay nyo dito? Nakatulog ba naman kayo ng maayos?" Nakangiting tanong ni Daga. "Wala na tayo dapat pag-usapan kaya umalis ka na. Nabibuwisit lang ako kapag nandito ka." Pagtataboy ni Pepeng Tambak kay Daga. Tumayo naman sa tapat ng rehas si Daga. "Hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin nagbabago? Ang dali mo pa rin mabuwisit? Dahil ba nagsiselos ka?" Saad ni Daga. Napailing na lamang si Commander Jaguar sa dalawa. "Ha? At ano naman ang dapat kong ikainggit sa'yo? Yung pagka-traidor mo? Hayop ka! Tigilan mo yung kangingiti mo dyan kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Umalis ka na rito!" Sigaw ni Pepeng Tambak. Gigil na gigil siya sa pagmumukha ni Daga. Galit din siya sa ginawa nitong pagsusuplong kay Lizardo. Alam niyang ito ang sumusunod sa kanila noong mga oras na pumasok sila sa likod ng kuweba. Dahil sa mataas na boses niya ay bahagyang naalimpungatan ng mga bata, kaya kinalabit ni Commander Jaguar si Pepeng Tambak upang hinaan lang ang boses nito sa pagsasalita. "Alam niyo kayong dalawa, kung nakinig lang kayo kay maestro, ay di sana nasa maayos ang kalagayan niyo ngayon. Pero ang tindi rin ng mga pride niyong dalawa, no? Grabe kayo, parang hindi kayo maabot sa taas. Bakit ba kasi nakikipagmatigasan pa kayo? Anong mapapala niyo kung papairalin niyo ang prinsipyo niyo? Matagal lang lipas ang mga pinaglalaban natin. Nawasak na ito magmula nung maging mga aswang tayo. Kaya kung ako sa inyo, magbalik loob na lang kayo kay maestro. Tatanggapin pa rin naman niya kayo sa kabila ng mga pinagagawa niyo." Mahabang wika ni Daga sa dalawa. "Saksak mo sa baga mo yung pagiging aso mo. Kahit kailan, hindi kami magpapauto sa demonyong yun." Sagot naman ni Pepeng Tambak. Tumawa lang ng pagak si Daga. Tinignan niya si Commander Jaguar na tahimik lang na nakaupo sa tabi ni Pepeng Tambak. Ni wala man lang lumalabas na salita mula rito. Bagay na ikinataka ni Daga. Tumalungko siya at tumingin ng diretsyo sa mga mata ng dating pinuno. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 30. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.